Para kay Zhang Hinian, napagdaanan ko ang pagpapalaglag. Ngayon, tila ba siya umiiwas sa akin? Ayaw managot. Sinasabi ko, ano bang dapat gawin? Dapat, dumiretso kang magtanong kay Tito. Hindi ko alam kung nasan siya. Pwede mo siyang tawagan diretso. Kung sasagot man siya, pupunta ba ako dito para hanapin ka? Wala na akong magagawa. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Gamitin mo ang phone mo para tawagan siya. Gusto ko siyang panagutin. Pakasalan niya ako. Hindi ako sigurado kung sasagot siya. Hindi ko na problema yan. Tumawag ka na sa kanya. Kung hindi ka tatawag ngayon, huwag ka nang umasa na makakapasok ka pa sa trabaho. Tito, ako ito. Alam ko, may kailangan ka ba? Si Jiang Chu ay naghanap sa'yo. Pumunta siya sa ospital para hanapin ako? Sige, hahanapin ko siya mamaya. Sabi niya pupuntahan ka niya. Mukhang mahalaga ka sa puso ni Zhang Hinian. Pag pupunta ako sa'yo, nagbago agad ang kanyang ugali. May kailangan ka pa ba? Kung wala naman, babalik na ako sa trabaho. Sandali lang. Alam mo rin ba? Napagdaanan ko ang pagpapalaglag. Ilang buwan ang nakalipas. Sa isang get-together ng kaibigan, uminom siya ng sobra. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin. Sa inyo na yan. Alam ko, walang relasyon sa dugo. Pero lalaki't babae pa rin kayo. At nakatira pa sa isang bahay. Nakakabahala. Ginagawa ko rin ito para sa'yo. Si Zhang Hinian. Malakas ang kanyang pagnanasa. Baka isang araw, kainin ka niya. Ayaw mo rin naman na ang tinatawag mong tito ay magkaroon ng ganitong hindi tamang relasyon. Kung mangyari yun, paano ka titingnan ng lahat? Hinian, sa wakas, handa ka na rin harapin ako. Mukhang ang pamangkin mo ay may espesyal na lugar sa puso mo. Pati si Yandong ay tinulungan mong magbantay sa kanya. Si Fanzi, ganito rin ba? Kung may kailangan ka, diretsyon mo na ako. Alam ko, nagawa kong mali sa'yo. Hindi mo ba pwedeng patawarin ako minsan? Nagpanik lang talaga ako noon. Kaya sinabi ko ang bata ay sa'yo. Ito lang bang gusto mong sabihin sa akin ngayon? Hinian, Dahil sa bagay na ito, ihihila mo ang iba. Ganitong ugali mo. hindi ko rin gusto. Pero hindi ka pumayag makipagkita sa akin. Kaya napilitan akong pumunta sa bahay mo para harapin ka. Hindi ko lang inaasahan na nandyan ang pamangkin mo. Wala akong ginawa sa kanya. Ang intensyon ko lang ay makita ka at makipag-usap sa harapan. Pero naabala mo na siya ng 2 beses. Pero wala akong ginawa sa kanya. Jiangchu, may hangganan ng pasensya ko. Walang oras para magtagal sa'yo. Alam ko ang mali ko. Talagang patawarin mo na lang ako minsan. Matagal na tayong magkaibigan. Hinian. Huwag mo nang guguluhin ulit si Kintang. Hinian. Si Zhang Hinian. Malakas ang kanyang pagnanasa. Baka isang araw, kainin ka niya. Ayaw mo rin naman na ang tinatawag mong tito ay magkaroon ng ganitong hindi tamang relasyon. Kung mangyari man yun, paano ka titingnan ng lahat? Marahil, dapat nang maghanap ako ng paraan para lumipat. Natutulog ka na ba? Bumaba ka nga. Tulungan mo nga ako dito sa baba. Ano ba nangyari sa'yo? Tingnan mo nga yung sugat ko. Anong sugat? Medyo makating ang likod ko. Hindi ko makita. Tito, kung may nararamdaman kang hindi maganda, pwede kang pumunta sa ospital. Malapit lang ang ospital dito. Magpatingin ka sa emergency. Madali lang. Wala ka namang puso. Wala namang problema. Alis na muna ako. Samahan mo muna ako sandali. Huwag kang gumalaw. Nasasaktan talaga ako. Kung nasasaktan ka, dapat sa ospital ka pumunta.
Ang bango mo naman. May pabango ka ba? Baka isang araw, kainin ka niya. Zangin yan. Gusto mo ba akong makasiping? Isisiping mo na ba ako? At saka mo na lang ako palampasin. Ulitin mo yung sinabi mo kanina. Sabi ko, isisiping mo na ba ako? At saka, Kintang. Gusto mo bang makita kung paano talaga ako makipagsiping sa isang babae? Kintang. Gusto mo bang makita kung paano talaga ako makipagsiping sa isang babae? pasensya na. Hindi ko dapat sinabi yun. Patawarin mo na ako. Huli na. Tumawag ang mama mo. Sagutin mo na. Mama, ano nangyayari? Anak, nasa bahay ka ba? Nandito lang ako. Nasa harap ako ng bahay mo. Dumaan lang ako para kamustahin ko ni Quinta. Biglang hindi ko mahanap magsusi. Buksan mo nga ang pinto. Sandali lang. Bakit ka ba nagmamadali? Kung bumagsak ang langit, nariyan pa rin ako. Anong ginagawa mo? Hindi ka pa rin bumubukas ng pinto. Nahanap ko na nga yung susi. Bakit wala kang pangitaas? Napakalamig. Hindi ka ba natatakot sa sipon? May heater naman sa loob. Ay nako. Hindi pa rin pwede. Bata pa si Quintang. Ano ba? Naglalakad ka lang na walang pangitaas. Bilisan mo, magbihis ka na. Kakaiba. Bakit pulang mukha ni Quintang? Para may kakaiba sa ekspresyon niya. Hindi pa rin makabihis si Hinyan. Baka naman sila ni Hinyan. Ay nako. Di naman sana. Hindi ako makapagbihis dahil masakit ang likod ko. Kaya tinutulungan ako ni Kintang magamot ito. Kaya pala ginagamot niya. Siguro ng batang babae. Kakaumpisa pa lang mag-practice ng medisina. Bihira pa lamang makita ang katawan ng lalaki. Nahihiya siya siguro. Ay nako. Ang laki ng sugat. Paano nangyari? Paano to nasaktan? Ay nako, huwag mo nang itanong. Hindi pwedeng sabihin. Ay nako. Dali. Humiga ka. Kendang. Dali. Tita. Ay naku, bata ka. Bakit ka naman ganun kalisto? Salamat talaga. Paano na lang kung wala ka? Dali, ipahid mo na ang gamot kay Hinyan. Oo. Kintang, bumili ako ng regalo para sa'yo. Tingnan mo. Nagustuhan mo ba? Salamat po, tita. Pero, sobrang mahal nito. Bakit mo naman ako tinatawag na tita? Kahit hindi tayo magkadugo. Sa kaugalian ng henerasyon, dapat tawagin mo akong lola. Halika, dadalhin natin ito sa kwarto mo. Kasabay na rin, titingnan natin kung may kulang ba. Halika. Sa totoo lang, may gusto akong sabihin sa'yo. Sige po, sabihin niyo. Kintang, halika. Huwag mo sanang masamain ang sasabihin ko. Ikaw at si Henye ay hindi magkadugo.
Pero nakitira ka dito at hindi naman talaga angkop. Naglaan na rin ako ng ibang tirahan para sa'yo. Pagkaayos nito sa mga susunod na araw, may pupunta dito para sunduin ka. Yun ang ibig kong sabihin. Naiintindihan mo ba? Yun ang ibig kong sabihin. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po. Ginagawa ko rin ito para sa kabubuti niyo. Wala ko ibang intensyon. Huwag kang mag-isip ng masama. Alam ko po, Lola. Ang tanging nararamdaman ko kay Tito ay respeto lang. Kung tatanungin ka ni Henyan tungkol dito, alam mo nang sasabihin mo. Sige. Mabait na bata. Kung ganun, hindi na kita istorbohin. Itabi mo na lang ang mga ito. Pagkatapos ng taon, bumalik ka sa Ancheng. Tandaan mong bumisita sa bahay ni Lola. Opo, Lola. Sige, aalis na ako. Anak, magpahinga ka, talagaan ang sugat mo. Aalis na si Mama. Ano ang sinabi mo sa kanya? Wala naman akong sinabi. Ang sinabi ko lang, ay bantayan kanya ng kaunti pa. Para hindi ka magpakasasa. Kung may karapat-dapat na tao sa ospital, tutulungan kanya ipakilala. Sapagkat malapit ka na mag-30, panahon mo na rin magpakasal. Bakit mo naman sinabi sa kanya yun? Malaki ka na. Hindi ka pa nakakapag-asawa. Bilang iyong ina, hindi ba ako dapat mag-alala? Huwag ka nang magsabi sa kanya ng ganun. Kung hindi kita anak, hindi na kita pakikialaman. Oh, tama. Ngayon, pupunta ako kay Tio Meng. Sigurado pagkatapos ng bagong taon, maaari ka na mag-transfer pabalik sa Ancheng. Pagdating mo doon, sa lalim ng aking pagmamasid, hindi ako naniniwala na hindi ka magkakapagpakasal. At sino namang nagsabing babalik ako sa Ancheng? Ako ang nagsabi. Zhangin yan. Kahit naligal ka ng adulto, ako pa rin ang iyong ina. Maaari ko pa rin pamalaan ang buhay mo. Ganito na ang desisyon. Maghintay ka na lang sa Ancheng ay sapat na. Miss Kin, hayaan mo lang ako. Salamat. Walang anuman. Umalis ang ginang at sinabi niyang tulungan ka sa paglilipat. Dapat ay maayos ang bagong tirahan mo. Tara na po. Opo. Zhangin yan. Paalam na. Ginoong Zhang, nakabalik na po kayo. Sandali lang po, malapit na po malutong pagkain. Bakit hindi dinala ni Miss Kin ang susi? Lumipat na po si Miss Kay nung nakaraang linggo. Bakit? Hindi ba niya nasabi sa inyo? Nasabi ba niya kung saan siya lilipat? Wala. Ang sabi lang niya, lumipat siya. Tama. Nung lumipat siya nung nakaraang linggo, may isang lalaki na tumulong sa paglilipat. Kasama siya tumulong. May lakad lang po ako. Kailangan ko munang lumabas sandali. Kintang, ang tapang mo naman. At nagtatago ka pa talaga sa akin. Tito, nagkabalik na po kayo. Kumain ka na ba? Hindi pa. Hindi pa. Sakay na. Dadalhin kitang kumain. Ang cellphone ko. Ibibigay ko to sa iyo mamaya. Ito pong pagkain, ako na po magbabayad bilang pasasalamat sa inyong pag-aalaga sa akin nung nakaraan. Salamat po sa inyong pag-aalaga sa akin. Sakay na. Oo nga pala. Lumipat na po ako nung nakaraang linggo. Nag-iwan ako ng mensahe sa inyo sa WeChat. Nakita niyo ba? Nakita ko. May nobya po kayo. Ako po'y nakatira sa inyo. Medyo hindi komportable. Kaya naisip ko na lumipat na lang at manirahan mag-isa. Nang malaman ito ni Lola, tinulungan niya akong humanap ng bahay. Hindi niyo po kailangan mag-alala.
Hindi ka ba niya pinilit na lumipat? Hindi po. Wala. Huwag niyo pong isipin na pinilit ako ni Lola. Kung ganun, sinabi mo ba ng personal na lumipat ka na? Hindi po. Pero, Kintan, nakalimutan mo na bang sinabi ko sa'yo? Kung gusto kong gawin sa'yo ang isang bagay, wala nang silbi kung saan ka man titira. Ilang bag lang ay napapayag ka na. Susunod ka agad sa sinasabi niya. Hindi mo naman ako sinusunod sa mga sinasabi ko. hindi. Busog ka na ba? Oo, busog na. Mabuti naman. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Singin yan. Pakawalan mo na ako. Kintang, bibigyan kita ng pera. Bibilhin kita ng bag. Ano man ang gusto mo, bibigay ko sa'yo. Sundin mo lang ako. Pagsilita ka naman, Kintang. Huwag mo akong ganyanin. Sabihin mo sa akin, paano kita dapat ratuhin? Hindi pwedeng ganito. Paano? Ganyan ngayon. Hindi ka naman kapos sa babae. Ayoko magkaroon ng relasyon sa'yo. Paano kung ipipilit ko na magkaroon tayo ng ganitong relasyon? Kintang, binigyan na kita ng pagkakataong tumakas. Sino ba nag-udyok sa'yo na pumunta sa North City? Ngayon, hindi na kita palalagpasin. Kagabi, ako at isang hinyan. Talagang may nangyari. Gising ka na. Kumain ka na ba ng almusal? Ako? Hindi pa. Late na rin naman. Kumain ka muna bago umalis. Kintang, hindi mo na kailangan ganito tanggihin ako. Hindi ko lang laro ito sa'yo. Seryoso ako. Tara, kumain na muna tayo. May nararamdaman ka ba na hindi maganda sa katawan? Sa susunod, magpapasensya ako. Ayokong maging katulad ni Jiangchu. Anong sinabi niya sa'yo? Buntis siya sa'yo. Wala akong kahit kaunting relasyon sa kanya. Saan man ang galing ang bata? Pinaniwala ka lang yan sa kasinungalingan. Kaya mo ako iniwasan? Kung gusto mong maglaro, nasa maling tao ka. Hindi rin ako si Jiangchu.
Hindi kita gusto. Pagkatapos ng trabaho, bumalik ka rito. Ikikwento ko sa'yo ng maayos. Hindi na ako babalik dito. Kagabi, gawin natin parang wala lang nangyayari. Busog na ako. Pupunta na muna ako sa ospital. Sasamahan mo ba ako sa kantin? Hindi na. Hindi ko pa natatapos ang medical record. Ikaw na lang. Sige. Bakit parang hindi magandang mukha mo? Siguro, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Sige na nga, magpahinga ka rin. Malubang na punit ang lower part. May nangyari ba sa'yo? Gusto mo ba tawagan kong polis? Hindi na. Sigurado ka ba? Ginawa ng boyfriend mo? Sige, bibigyan kita ng gamot muna. Pag-uwi, lagyan mo. Huwag muna makipagtalik sa mga susunod na araw. Sabihan mo rin ng boyfriend mo na magkontrol. Ang mucous membrane sa baba ng babae ay napakasensitibo. Kailangan na maingat na pag-aalaga. Salamat po, Doc. Kintang? Kintang! Mula sa likod ay kilala na kita. Ayos ka lang? Bakit ka pupunta sa OBGYN? Bakit nakamask ka pa rin? Ako. Malapit na kasi ang regla ko. Masakit din ang tiyan ko, kaya kumuha lang ng gamot. Hindi ako naniniwala. Ikaw mismo ang doktor. Anong iniinom sa dysmenorrhea? Bakit kailangan pa pumunta sa clinic, sa OBGYN pa? Hindi mo ba gagawin lihim to? O lilihim mo? May masamang ginagawa ka ba? Ibigay mo sa akin ng reseta. Tingnan ko kung ano yan. Ibigay mo sa akin ng reseta. Kung gamot nga sa dysmenorrhea, ibigay mo sa akin ng reseta. Zalu, ito'y pribado kong bagay. Pwede ba may hangganan ka naman? Medyo hindi magandang pakiramdam ko. Ngayong hapon, nag-leave na ako sa director. Sige. Magpahinga ka rin ha. Alam ko namang may ginagawa kang mali. Tapos pinapalabas mo pa sa iba? Na akong walang hangganan? Wala ba talaga akong hangganan? Mga kaklase, ipapakilala ko sa inyo. Ito ang bagong miyembro sa tradisyon ng Chinese painting. Si Zhang Yin yan. Pagkatapos ay makisama kayo sa isa't isa. Hinyan, umupo ka muna sa isang pwesto. Kamusta? Ako si Zhang Henyan. Kumusta? Ako si Kintang. Saan kayo lumalabas ng babae mong yon? Gaano na kayo katagal? Kapag nasa labas ka at nag-enjoy, naalala mo ba ako? Naalala mo ba ang pamilya natin? Huwag kang aalis! Ngayon nalinawin mo sa akin ang lahat! Baliw na babae ka! Hindi na talaga kita matiis! Gusto ko lang makipaghiwalay! Tang-tang! Ang papa mo ay may ibang babae sa labas. Hindi na tayo gusto ng papa mo. Kuya Hinyan, ang papa ko ay nagkaroon ng relasyon sa iba. Ayaw na niya sa amin ni Mama. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Pagkatapos ay ako nang bahala sa iyo at kay Guru Jiang. Kintang, babanggain ko ba tong pinto mo o bubuksan mo ako? Tito,
Bakit ka ba naglalakad ng nakayapak lang? Nagmamadali akong buksan ang pinto. Galit ka ba sa akin? Wala naman talagang nangyari sa pagitan namin ni Jiangchu. Wala rin akong girlfriend. Sama ka sa akin pa uwi ha. Hindi pwede. Tungkol naman kay mama, tatawagan ko siya at ipapaliwanag sa kanya. Hindi niya ako makokontrol at hindi ka rin niya makokontrol. Ang nangyari kagabi, hindi ko pwedeng ipalagay na hindi nangyari. Kung kaya kong gawin, pananagutan kita. Pagpasok ng bagong taon, babalik tayo sa Ansheng. Ipapaliwanag ko sa pamilya mo at sa pamilya ko. Hindi pwede. Bakit naman hindi pwede? Ano bang iniintindi mo? Sinabi ko nang hindi kita gusto. Hindi mo ako gusto? Ngunit ang katawan mo kagabi, hindi ganun ang sinasabi. Ihanda mo ng gamit mo. Sasama ka sa akin pa uwi. Alam mo naman siguro, marami akong paraan para mapasunod ka. O baka gusto mo lang na maglaro tayo ng larong pagmamahala ng boss na pinipilit. Pwede rin ako makisama. Hindi. Huwag mo nang sabihin. Ihanda mo ng mga gamit mo. Mm. Tulungan na kita sa mga damit mo. Kagabi, nasaktan ba kita? Kagabi, nasaktan ba kita? Ako. Akit muna ako sa taas para magpahinga. Sasamahan ba kita? Hindi pwede. Nagawa ko na nga. Ngayon, natatakot ka pa bang matulog tayo magkasama? Huwag kang mag-alala. Nasaktan kita. Wala akong gagawin na masama sa'yo. Ma, mag-isa si Kintang sa labas. Hindi ligtas. Papauwiin ko na siya dito sa akin. Ang tinutuluyan niya ngayon, hindi naman masama kung para sa'yo. Kung sakaling mahirap sa kanya papuntang trabaho, bibili ako ng sasakyan para sa kanya. Kahit anong presyo ay pwede. Ma, hindi na kailangan makailam ka sa buhay niya. Hinyan, ginagawa ko rin ito para sa reputasyon ninyo. Matanda na si Kintang. At wala kayong relasyon sa dugo. Magkasama sa bahay, hindi tama. Ikaw ay lalaki, hindi mo nararamdaman ang... Pero babae si Kintang. Mahalaga ang reputasyon sa kanya. Hindi mo na kailangan mag-alala. Zangin yan. Mag-ingat ka. Kung ilan ang girlfriend mo meron ka sa labas, wala akong pakialam. Pwede kahit sino. Pero si Kintang, hindi pwede. Alam ko ang limitasyon ko sa mga bagay nito. May gagawin pa ako. Sige na. Nakaligo ka na. Nasaan ang gamot mo? Nasa sala. Ang dali mo dito. Tutulungan kitang lagyan. Tutulungan na kitang lagyan ng gamot. Tapos na. Hindi na masakit. Hindi ako naniniwala. Suriin ko muna. Hindi na kailangan. Buong katawan mo, Kintang. Nakita ko na naman. Ano magiging nakatakot mo? Huwag kang ganyan. Kintang. Kahit ano pa man yan, may nangyari na sa ating dalawa. Alam ko. Okay lang ako talaga. Titingin lang ako. Wala nang ibang gagawin. Huwag kang matakot. Zangin yan. Ayokong tayo magkaroon ng ganitong relasyon. Anong relasyon? Alam mo naman, nagtataka ka lang. Hindi mo ba pwedeng sabihin na lang? Hindi ako sa ngayon. Pinipilit lang talaga kita. Pinipilit lang talaga kita. Ikaw, Kintang. Ano bang masama sa pagkikipagsama sa akin? Pwede rin kitang bilhan ng bag. problema na ba ng bag yun? Anong bang problema yun?
Zangin yan. Ayoko makipagrelasyon sa'yo na puno ng pagtanggi at away ng lahat. Wala akong lakas para dyan. Oh, magsitigil mo ng lahat. Malapit ng bagong taon. Oh, ito. Ito ang schedule ng duty ng ating department sa bagong taon. Tignan nyo, kung may personal na kailangan, ayusin niyo na maaga ha, para hindi magkaroon ng aberya sa huli. Opo, Director. Kintang, may duty ka sa bisperas ng bagong taon? Ibig sabihin nito, hindi ka makakauwi sa bahay para sa bagong taon. Parang naalala ko, ikaw ay galing sa Anching, tama ba? Kaya kung uuwi ka, medyo malayo rin. Ngayong taon, mukhang hindi ako makakauwi. Nasa harap ako ng ospital mo. Tapos ka na ba sa duty? Malapit na. Lumabas ka na. Naghihintay ako sa pintuan. May bakasyon ngayong taon. Pabalik tayo sa Anching kasama si Kintang para sa bagong taon. Andito na siya. Ate ko, sabi niya gusto kanyang kausapin sandali. Hello, tita. Tang-tang, ang tatay mo nitong mga nakaraang araw, lagi kanya binabanggit sa bagong taon kasama si Hinyan, pabalik sa Anching. Ngayong taon, may bakasyon si Hinyan. Bihira lang magsama-samang buong pamilya. Tita, may duty ako sa ospital siguro sa bagong taon. Subukan mo mag-adjust ng schedule. Kung nahiya kang sabihin, hayaan mo si Hinyan na magtanong para sa'yo. Bumalik na si papa mo, tapos na kami. Oh, sakay na. Uwi muna tayo sa bahay para kumain. Hindi kita nakita ng ilang araw. Bakit parang mas payat ka na? Hindi ka ba kumakain ng maayos? Hindi. Siguro, kakatapos lang ng isang linggo at night shift. Pagod sa puyat. Narinig ko na sa panahon ng bagong taon, mag-duty ka pa rin. Kaya, sa bagong taon, siguro, Kintang, ayaw mo ba talagang nakasama ko sa bahay na yun? Kintang, ayaw mo ba talagang kasama ko dun sa bahay na yun? hindi. Talaga namang may duty ako sa bagong taon. Karaniwan, ang lokal na doktor ang binibigyan ng priority sa duty. Sinasadyang iwasan mo lang na mag-adjust ng shift. Isa kang babae, mag-isa sa North City sa bagong taon. Anong klaseng sitwasyon yun? Kaya uuwi ka rin ba sa Anching? Gusto mo pa akong umuwi? Sa'yo pa rin ang desisyon. Pero, ayokong malaman ng lahat ang relasyon natin. Kaya mas gusto mong ganito na lang tayo? Palaging hindi malinaw? Walang plano na bigyan ako ng pangalan? Sinabi ko na dati sa atin. Sinabi ko rin. Lalampasan ko ang lahat ng problema. Hindi ka naniniwala na kaya kong ayusin lahat. May tawag ako. Sagutin mo muna ako. Hindi ako makasagot. Kaya ayaw mo makipagrelasyon sa akin. Alam mo kung anong relasyon natin. Paano magiging maayos? Pero hindi naman tayo magkadugo. Pero ang aking stepmother ate mo. Tuwing holidays, kailangan tawagin kita sa harap ng pamilya na tito. Ano ba to sa atin? Mabuting itigilan natin to. Para sa atin, ito ang pinakamainam. Kintang, naniniwala ka ba sa akin? Sinabi ko na sa'yo, kapag nagawa ko, ako ang mananagot. Hindi gaya ng iniisip mo na naglalaro lang ako. Alam kong natatakot ka. Yung takot mo, aayusin ko to. Pananagutan ko lahat ng kahihinatnan. Pananagutan ko lahat ng kahihinatnan. Kaya mo bang panagutan? Paano mo mababayaran? Ikaw isang lalaki.
Kung sakaling may mangyari, para sa'yo, walang gaanong pagkawala o epekto. Basta gusto mo lang, maaari ka magpakasal at magkaanak, mamuhay ng normal. Ako naman, mawawasak ang pangalan ko. Yan ito. Para sa isang babae, di patas mula sa simula. Sa huli, hindi mo pa rin pinaniniwalaan na seryoso ako sa'yo. Sasagutin ko muna ang tawag. Hello pa. Tang, bakit ka ba hindi uwi sa bagong taon? Kagaya lang ng sinabi ni Auntie Zhang mo, may duty ka daw sa ospital. Subukan mong ayusin ang shift mo para makauwi ka naman. May isang mahalagang bagay sa bagong taon. Kailangan ng presensya mo. Sige pa, naiintindihan ko. Alam kong natatakot ka. Alam ko rin may pressure ka. Pero gusto ko pa rin hilingin sa'yo. Subukan mong magtiwala sa akin. Bibigyan kita ng panahon para masanay. Pero hindi kita bibitawan. Hindi na. Tanda na. Hindi na kaya ng utak ko. Uncle Meng, ano po ba yan? Kayo po'y nasa pinakamalakas na edad pa naman. Oh, bihira kang magsabi ng magagandang bagay. Sabihin mo, ano bang balak mo dito ngayon? Ano may paglilingkod ko sa'yo, ha? Malapit na ang bagong taon, hindi ba? Uwi po tayo sa Anshe ngayong taon. Kaya naisip ko na bumisita muna sa inyo para magpaunang pambati. Huwag mo na akong kausapin ng ganyan. Alam ko na kung anong ugali mo. Diretsuhin mo na kung may kailangan ka. Oo, sige na. Meron nga akong malit na bagay. Pasensya na ang kumeng. Ang aking transfer order pabalik sa Ansheng. Siguro hindi pa naaprubahan, hindi ba? Bakit? Ayaw mo na bang umuwi sa Ansheng? Nakauwi ka na, Tang-Tang! Auntie, paano ang internship sa Beijing? Maayos ba? Hindi ba mahirap ang buhay sa Beijing? Tingnan ang mukha mo, ang payat na. Huwag kang mag-alala, lahat ay maayos naman. Tang-Tang, nakauwi ka na. Si Hinian, hindi ba kayo sabay umuwi? Hindi po, hindi ko alam kung kailan uuwi si Tito. Ah, ganun ba? Iligay mo muna ang gamit mo. Ah, sige. Pagod ka sa biyahe. Gusto mo bang pumasok sa kwarto para magpahinga sandali? Sa mga nakaraang araw, pinayos ko ni Ama ang kwarto mo. Lahat ay malinis na. Salamat po, Auntie. Pero makikipagkita po ko sa kaibigan ko. Kakain po kami. O sige, iilan lang ang iyong bakasyon. Dapat ay makipagkita ka sa mga kaibigan mo sa Ansheng. Kaya pumunta ka na. Kung tatanungin ka ni Papa mo, sasabihin ko sa kanya. Pupunta muna ako sa kwarto para ayusin ang gamit ko. Sige. Kaya mula ngayon ay mananatili ka na sa bahay ni Hinian. Pansamantalang paninirahan lang. Nang dumating ka sa Beijing, sinabi mo rin yan. Ngunit ilang buwan ang lumipas at nanatili ka pa rin doon. Kaya sabi ko, bahay-bahay na lang. Makakatipid ka pa sa renta. Basta relax lang. Kung nung araw hindi nakasal ang papa mo sa kapatid ni Hinian, bigla siguro matagal na kayong kasal niyo noon. Noong panahon na yun, halata sa lahat na gusto mo si Hinian. At interesado din siya sa iyo. Ang nakaraan, huwag na nating balikan. Sige, medyo naiyak lang ako sa alaala. Kung ayaw mo ng pag-usapan, hindi na rin ako magsasabi. Halika na, tagay na. Maligayang pagbabalik sa Ansheng. Halika, tagay. Hindi ba itong nagkakataon ng dalaga ni Ken, si Kentang? Ang galing ng pagkakataon. Sino ka? Baka hindi mo ko kilala, pero kilala kita. Pasensya na, nakalimutan kong ipakilala ang sarili ko. Ako, si Ejing Sen. Kasintahan ni Kaiteng. Malapit na kaming mag-engage. Ikaw yung dating kasintahan ni Zhu Kaiting na hindi umalis sa isip. Ikaw?
Akong kasalukuyan yung kasintahan. Malapit na kami mag-engage. Naiintindihan ko. Isang ulam na paulit-ulit ay pinaluto. Ano bang espesyal na pinagyayabang mo? Ikaw? Kintang, ito bang kasalukuyang mong boyfriend? Ganito ka kulang sa estilo. Wala kang taste sa lalaki, ah. Ano bang kinalaman nito sa'yo? Tama, wala nga. Pero bilang babae rin, hindi ko maiwasan na magbigay ng payo. Kapag pipili ka ng lalaki, importante ang estilo at asal. Napakahalaga nito. Sige, salamat sa paalala mo. May iba ka pa bang sasabihin? Si Kaiting at ako ay mag-e-engage sa ka-6 ng Enero. Kintang, pwede nating sabihin, nagkilala rin tayo dahil sa tampuhan. Kaya, dapat talagang dumalo ka. Kaiting, pasok na tayo. Nag-aantay ng mga magulang natin. May problema bang dalawang yun? Matagal na kayong hiwalay pero nandyan pa rin sa harap mo. Tangbaw, huwag mo nang intindihin. Hindi ko iniintindi. Pagkatapos ng Pasko, babalik na ako sa Beijing para magtrabaho. Hindi ko na sila makikita. Zhang Yan, andito ka na? Tama nga, Ama. Si Kinta ngayong hapon ay may lakad sa kaibigan para maghapunan. Medyo huli ng oras. Hindi pa ba siya umuwi? Kakauwi lang niya. Bakit hindi ko siya nakita pumasok? Pumunta siya sa hagdan sa likod. Sige, ang malagay na kauwi siya. Isang batang babae pa naman siya at ganitong oras. Natatakot akong baka hindi siya ligtas sa labas. Si Kentang, dahil sa'yo, kaya siya pumasok sa likod, di ba? Sa Beijing ba, pinahirapan mo siya? Siguro nga. Sinabi kong alagaan mo siya, pero hindi ko sinabi na pahirapan mo. Bukod pa rito, gaano ka nakatanda? Tinutuligsa mo pang isang batang babae. Alis na ako. Masyadong gabi na ngayon. Matulog ka na dito. Bukas, alis tayo ng sabay. Ngayong taon, pupunta tayo sa Zhang para magdiwang ng bagong taon. Kasama rin si Kintang? Oo. Pero pag uwi niya, lumabas agad siya kasamang kaibigan. Hindi ko pa nasabi sa kanya. Sasabihin ko na lang mamaya. Sige, matutulog na lang ako dito isang gabi. Tito? Namiss mo ba ako? Namiss mo ba ako? Tito. Ito ay bahay ng Ken. Ikaw na walang puso. Alam ko hindi mo ko namiss. Pero namimiss kita. Sobrang miss na miss. Tito, gabi na ngayon. At kung papasok ka ng ganito, makikita ka ng iba. Ilang araw na rin mula nung hilig kitang niyakap sa pagtulog. Ngayong gabi, matutulog ako rito. Hindi pwede. Makikita ka ng iba. Nang dumating ako, nakaiwas ako sa mga kasambahay. Pero, Kung lalabas ako ngayon, baka makita ko ng iba. Halika na. Matulog na tayo. pinangako mo sa akin. Nabibigyan mo ako ng oras. Pinapangako ko sa'yo. Matutulog lang tayo. Walang iba pang gagawin. Bukas ng umaga, aalis na ako. Walang makakakita. Galing ako sa Beijing. Nagmaneho ako buong araw. Nakakapagod talaga. Talagang gusto lang kitang yakapin para makatulog ako ng mahimbing.
Halika na. Pinangako mo kanina na walang gagawin. Oo. Kaya ito ay good night kiss lang. Sige na. Matulog na tayo. Matulog na. Kintang! Kintang! Gising ka na ba? May kailangan sa bahay, Zhang. Kailangan natin pumunta ron. Papasok na ako.